President Arroyo called Barack Obama on the phone almost instantly after his historic win. Hindi nga lang niya nakausap si Barack dahil busy itong nag-speech. Nag-iwan na lang siya ng message affirming our ties with the U.S. And Jovi Francisco has story number 2. To congratulate him. Sa gitna ng kahangahangang pagtanggap sa pagkatalo at pagyakap sa tagumpay na nakapagpabago sa kasaysayan ng isa sa makapangyarihang bansa sa mundo, sinigulo ni Pangulong Arroyo na magpapatuloy ang mahabang kooperasyon ng Pilipinas at Amerika. Pareho niyang tinawagan si Senator John McCain at si President-elect Barack Obama. President Arroyo has put in a call to President-elect Obama, and for that matter, even to Senator McCain. And we understand, and Ambassador Christie told us that she was happy to learn that President Arroyo had taken that initiative, and that call definitely has registered in the White House Operations Center, as well as in the State Department. And while President Arroyo has not spoken with them personally, she's looking forward to having a chance to talk to them personally, even by phone. Ay matutupad na rin ang ating Hindi man nakausap ng Pangulo ang dalawa, lalo na si Obama na hindi rin niya nakausap ng harapan nung nasa Washington DC siya noong Hunyo. Ang importante raw ay naging maagap sila para ipahatid sa susunod na Pangulo ng Estados Unidos na seryoso ang ating bansa na manatiling kaalyado kahit may pagbabago sa liderato doon. Maliban sa pangangailangang konektado sa ekonomiya na iniaasa natin kadalasan sa Amerika, ang isa sa mga unang issue na kakailanganin ng Pilipinas ang suporta ni Obama ay ang pagpasa ng Veterans Equity Bill sa US Congress. Pero noon pang Hunyo ay nagpahiwatig na si Obama sa pamamagitan ng isang sulat kay PGMA na suportado niya ang panukalang batas na ito. Inayag din ng kandidato pa lang noong si Barack na binibigyang halaga niya ang historical ties ng RP at US. Mga pangakong nais sana ngayong maipaalala sa nanalong kandidato para hindi maiwan ang Pilipinas sa mga plano at pagbabago na nais ipatupad ng bagong Pangulo. Jovi Francisco, The Evening News. At Mark, susubukan daw uli ni Pangulong Arroyo na makausap si President-elect Barack Obama sa pagpunta niya sa US next week for a UN-sponsored interfaith dialogue. Okay. High priority nga daw ng Pangulo ang meeting na yan with Obama. Let's just hope na priority din tayo when it comes to the Obama camp. Yes. And before we give you our top story, here is a recap. At number 10, marami ang naluha sa pagkapanalo ni Barack Obama. Kasama na ang TV host na si Oprah Winfrey. At number 9, Asian stock markets are upbeat over Obama's win. At number 8, 55 Tibetans are sentenced in China over the Lhasa riots. Sa number 7, ferry na lumubog sa Masbate kahapon, pinaghihinala ang illegal na nag-ooperate. Sa number 6, Uni Oil nag-rollback ng higit 3 piso sa presyo ng autogas. Inaabangan naman ang pagbaba ng presyo ng tinapay. Malabo pa raw, sabi ng DTI. Sa number 5, Senate Doctor kinumpirma na hindi nagsasakit-sakitan si Jok Volante. Number 4, Euro General na pinatatawag sa Russia, nagretiro na rin kaya wala na raw sa jurisdiction ng PNP. Number 3, COMELEC Commissioner, aminadong hindi lang automation ang sagot sa problema ng botohan sa Pilipinas. Number 2, calls to renew ties with the U.S. after Obama's historic win. Hindi lang ang mga Amerikano sa Estados Unidos ang nagse-celebrate ng pagkapanalo ni Obama. His victory was felt in countries in Africa and in the Middle East at pati na rin dito sa atin. Sabi nga, Cherry, ng isang analyst, siguradong marami sa mga kakandidato sa 2010 dito sa Pinas ang mag-aala Barack Obama dahil nakita nila kung paano kalakas ang hatak ito sa mga botante. That is our story number 1 from Sherry Antora. You can see a large throng in the Midwest. Ganito ang naging eksena sa iba't ibang bahagi ng mundo matapos ideklara ang pagkapanalo ni Barack Obama, ang kauna-unahang Black President ng US.
Nakuha ni Obama ang 338 electoral votes, 270 lang ang kailangan para manalo. Ang kalaban niyang si John McCain, 155 electoral votes lang ang nakuha. Unang-unang nag-rejoice sa Obama victory ang kanyang mga kaanak sa Kenya na dinaan pa sa sayaw at kanta ang selebrasyon. We're happy when they come for my father, celebrating our brother's victory. As you can see, everybody's happy. It's great news. Beautiful. He's won. It's breaking news. He's won it. Sa London, hindi maganda tuto ang Obama supporters sa pagdiriwang. Sa sobrang tuwa ng ilan, kumanta pa ng kanilang national anthem. So happy, really. I'm happy for him. I'm happy for Democrats. I'm happy for the U.S. I'm happy for my family. I mean, there were so many people who just never thought that they would see a day like this. Ang mga Amerikanong nasa Russia nagtipon-tipon sa isang restaurant para saksihan din ang Obama victory. Sa Afghanistan, tahimik lang na nanood ng US elections ang mga Amerikanong sundalo. Wala mang pakialam sa politika, iisa lang ang hiling nila sa magiging pangulo nila simula January 20, 2009. Obama's the new president, so we just hope he does a good job and takes care of us. You know, from most military members that I've talked to that I know, we're not really so much Democrats or Republicans. We just want, especially in times like this, we just want a president who's going to look out for the military, look out for our families. Dito sa Pilipinas, pati sa mock elections na ginawa sa Maynila at Cebu, nilampaso rin ni Obama si McCain. 3,624 votes kay Obama, 1,050 kay McCain. We can overcome discrimination. So, malaking bagay yun sa akin dahil ako Muslim ako eh.